sorry, for your bacteriology laboratory. Here you have your test tube wrap. Serving its purpose as your wrap or your inoculating loop na yung hawak. Okay. Siyempre, test tube wrap is used to hold your test tubes. But not only test tubes, you can also use to hold this. You can also use this to hold your different slides. Pwede rin itong maging staining wrap. Okay, paano magiging staining wrap yan? Itarin mo lang. Pwede mo siyang maging staining wrap. Okay. Test tube wrap. For example, test tube. Pwede mo lagay ko. Okay. Pwede mo rin lagyan ng micropipette kung nasa preparation of your different reagents for your bacteria. But for this purpose, I'll be using this as your wrap or holder for your inoculating loops. These are your inoculating loops. Sir, para saan po ang inoculating loops? These inoculating loops, mukha siyang barot, di ba? Okay, these inoculating loops are used for culturing your bacteria. Okay, this is used to transfer a bacterial sample from one colony to another. Nagkakaintindihan tayo. For example, you are using this to transfer from a liquid culture to a solid culture. Gagawin mo syempre, open mo ito, tapos sa transfer mo ito. May bilog ito. Kaya siya tinawag na loop. Pag sinabi natin loop, syempre, iikot siya. Nakakita na kayo ng loop of tawag dito, loop of hindi. Loop sa circuit ng mga F1 race, di ba? Paikot siya. Kaya dito, loop ang tawag kasi pabilog. Okay? Or when you say loop, pag yung magtatali ka, di ba? When you make a loop, you make a circle. Di ba? That is why it is circular. And my purpose ito. Dito natin i-hold yung colony natin once you will be performing your culture. Dito mag-i-stick yung ating bacterial colony. Okay, yung bacterial colony natin para siyang powdery extract. Okay, na matatransfer mo siya. Okay, kung solid medium, kung sa culture media natin siya, manggagaling, magkakaintindihan. Okay, this is your inoculating. But you also have your inoculating needle. Wala dito, pero pag sinabi natin inoculating needle, alisin mo lang yung bilog, yun na yun. Okay, katusok needle. Okay, para saan siya? That is used for your stab culture. Yung stab culture natin, okay, yung slant, naka-slant media. Okay, I hope that you are well familiar with the terms because you recently had your PMLS2 last set, di ba? Last set. Second sem pursuit. Okay, ang gagawin nyo doon, siyempre, kaya nga needle, i-stab mo. Pag sinabi natin stab, sasaksakin mo. Okay, doon sa ating gel medium. Gel yun na isasaksak. Okay, pero wala tayong inoculating needle ngayon, so let's just focus on your inoculating loop. Next. Tapos na tayo sa inoculating loop and inoculating needle. Remember its purpose or function to transfer your bacterial samples. Okay, next. This is your culture tubes with different sizes. May mataba, okay, may mapayat, okay, each with different purpose. Okay, most of the time you will be preparing a broth culture using these larger sizes of your culture tubes. And then when you will be transferring your broth culture, okay, to a sterile culture for subculturing, ito na yung gagamitin nyo yung mga maliliit. And these tubes that are smaller in size are most commonly used for your biochemical tests. Okay, nagkakaintindihan tayo. Okay. Next, another one, we have your Petri dish used to hold your, syempre, culture media. Okay. May agar media dito. Soon you will be preparing your agar medium. Tuturuan namin kayo how to prepare your culture media. Mag-autoclave tayo, gagawa tayo ng gelatin. Sarap. Pero, ang problema, hindi natin pwede kainin yung gelatin. Sinong kakain yung bacteria? Hindi kakainin yan. Dito natin ilalagay. Kung baga, imagine niyo gagawa kayo ng agar-agar sa salad. Di ba may hulmahan kayo? Ito yung hulmahan. Pero, hindi nyo kakayurin gamit ito para makagawa kayo ng agar-agar. Okay, ito, gagamitin nyo to culture. Okay. Very
common mistake that is done by students as well as interns alike in the laboratory is that when they are culturing, remember your culture media are agar mediums. So pag sinabi natin agar, syempre para siyang gelatin. Yung gelatin consistency, solid siya pero malambot. So easily, ano mo siya, may scrape mo pag hindi tama yung paghawak mo ng inoculating loop at yung pressure mo is hindi tama. Like pressure lang. Huwag mong i-scrape. Kasi imbis na mag-grow yung bacteria dun sa ating topmost layer or the surface layer, mag-grow siya dun sa ilalim. Marinig mo pa ba yung culture? Marinig mo pa ba yung culture characteristics? No. Okay? Nagkakaintindi. Next, aside from this, syempre we have your alcohol lang. Happy birthday to me tomorrow. Wow! Yeah. So, the purpose of your alcohol lang, so dapat may alcohol lang, di ba dapat ginagamit lang din sa biochem, sa analytical chem, sa lower chem. So, you know, the use of this alcohol lang, kasi wala tayong conserver, wala tayong gas syringe dito. Soon, magkakaroon. Okay? The use of your alcohol lamp is for us to perform your aseptic technique. Okay? Your aseptic technique as shown in your video presentation, which I hope you have viewed last, siguro nung nabigay namin sa GCR, is, syempre, the purpose of this alcohol lamp is for us to perform your aseptic technique. And what is meant by aseptic technique? Aseptic technique, pag sinabi natin aseptic, it comes from the root word sepsis and the prefix A. Pag sinabi natin prefix na A, absence. Tama? Pag sepsis, ano ibig sabihin ng sepsis? Infection, bacteria. Okay, so when we say aseptic technique, we remove now the presence of bacterial colonies or presence of bacterial or microorganisms in your different instruments. Okay, and in the performance of your aseptic technique, we minimize your contamination. And we will be able to culture specifically our intended bacteria. Okay, kasi pag na-contaminate yung ating mga samples, wala na. Ano na yung makukulture mo? Ano na yung ma-identify mong bacteria? Wala. Hindi accurate. Nagkakaintindi yan. That is the purpose of your aseptic technique. Okay, it is very necessary for us to perform your aseptic technique and to demonstrate to you your aseptic technique because you will be utilizing this as you go along with your different activities. Nagkakaintindi yan. So let's start. Sige na, review. Anong ginawa muna dun sa video? Ano yun? Open mo muna yung alcohol lang. Ayan. Pwede mo bang pwede ka bang mag-sterilize ng walang ano? Tignan mo kung gumagana. Pag hindi gumagana, papalitan. Kasi Bunsen burner. Eh meron din tayong ano, separate na pang ano talaga. Laging. Sa ano lang yun? Saan ba? CPH? Yes. May paltik. Napakit kasi. Diba rin, magbabali ako sa glabing dati ko nang magkasya sa aking gloves. Technique din, lagyan nyo ng powder. Okay. Anong ginawa mo na sa video, syempre? On. I-on. Sindihan. Okay? And then, pick up your inoculating loop. Loop, needle. Loop. Bakit loop? Very good. Okay? This is your sterile media. And this is your broth culture. Supposedly, we must have your broth culture, but we haven't prepared because we are yet to prepare your culture media. Kayo ang magpe-prepare ng culture media nyo to be used throughout this semester. Kung ano magpe-prepare yung culture media, kayo ang gagamit nun. Kaya, mas maraming na-prepare na culture media per group, mas maganda. Pag nagkamali kayo, mas marami kayo. Okay? So, let's start. First is to heat your inoculating loop. Paano natin i-heat? Hanggang mag-red-orange. Tama? Para kang naglalaro ng apoy. Nung bata ka. Matagal ito. Kung walang Bunsen burner. Kung meron sana, mas mabilis. Yan. Doon lang ba sa dulo? No. Ba't mo alam?
Sabi ng Video. Bakit hindi doon lang sa dulo? Remember, point of contact din yung ating lower portion. Yung alambre parang alambre nandun sa baba ng loop. Point of contact din yun. Bakit point of contact? Pag isasawsaw mo yan, na isasawsaw mong buo. Medyo matagal. Diba? Kaya, siya naman kasi. Okay? Then afterwards, you let it cool. Paano natin malalaman na naka-rest na siya or cool na siya? Hahawakan. Paano natin malalaman? Tutok mo sa ano? Katabi mo. No. Pag may agar plate kayo, pwede nyo ilagay doon. Pero, mas maganda, you wait for 30 seconds to 1. Ganoon na lang gawin nyo. Kasi, ang tendency, pag bubuksan mo na yung agar medium, tapos i-didikit mo doon, wala na. Pag mainit pa yan, sunog yung agar medium, hindi nyo na magagamit. Okay. Kakaintindihan. Okay. Next, after cooling, syempre, you let it rest. And then after resting, you now proceed with your transferring. Okay, this is your broth culture, supposedly. This is your broth culture. Okay, your broth culture contains your bacterial colonies, supposedly. Okay, paano nyo malalaman na yung broth culture nyo is may bacterial colonies? Foggy siya, turbid. Ibig sabihin, may bacteria na nag-grow dun sa broth culture nyo. Sir, ano ba ibig sabihin ng broth culture? Ano ba ang broth? Sabaw, di ba? Sabaw is a liquid form. So that is your liquid medium. Broth culture, para na natin sinabi yung liquid medium. Okay? So, what are you gonna do next when you will be transferring a broth culture to another liquid medium that is sterile? Yun muna unahin natin. Saka tayo mag-liquid to solid. Right? Ano muna gagawin? Bubuksan. Bubuksan mo ba agad? No, di ba? Hindi, mali yung video natin. Kaya namin yung pinost kasi i-correct natin yung mga videos. Okay? First is to heat your culture tube na merong cup. Okay? After heating, buksan. Siyempre, bago buksan, wait mo muna siyang mag-cool. Okay? Kung cool na siya, okay, buksan mo na. Then afterwards, heat now yung buo ba o yung tick lang? Air. Very good. And then afterwards, okay, ito na-heat na to, di ba? Right, na-reheat na siya. Kung wari may laman. Okay. Kung wari may nakuha, malalaman mo may makukuha kapag mayroong bubbles dyan sa gitna. Ibig sabihin may tubig. Or may culture siyang na kuha. And then afterwards, you heat it again, and then cup, and then heat again. What is the purpose of heating? That is your aseptic technique. Para ma-prevent yung contamination ng ating bacteria na nandito coming from the environment. Kasi syempre, gusto nyo mapanatiling yung bacteria lang na nag-grow dito, yun lang yung gusto nyo mapanatiling dun sa nakakaintindihan. Okay? Ulit! Okay, ulit. Heat. Pahapyawan natin. Heat hanggang mag-red. Until the end. Okay? And then afterwards, broth culture, heat with cup. And then let it cool. And then open. And then heat. And then let it cool. And then dip. Kuha ka ng loop of sample. And then heat again, and then close it, and then heat again. Okay, and then, lagyan mo na. Okay. Kung meron kang tube, tawag dito, tube holder na para dito, sa mas malaki, doon mo ilagay. Pero at the meantime, wala. So, pahiga lang. And then, afterwards, meron ka nang nakuha. Anong gagawin mo? I-heat mo ba ulit? No, bakit mo hindi i-heat? Siyempre, meron ka ng bacteria na nakuha dito. Pag hinit mo, mamamatay.
Anong purpose na nag-subculture ka kung namatay din ng bacteria? Okay? Remember, do not hit it again. Instead, okay, kunin mo yung pangalawang tube, okay, and then gawin mo yung ginawa mo dun sa una. And then, let it cool. And then, open. And then, pasok mo na. Sausaw mo hanggang matransfer yung bacteria. And then, anong gagawin mo dito? Pwede na bang i-heat? Yes. Bakit? Na-transfer na. Agad, di ba? Pero natin tama. Nagpa-competency check pa ba kayo? Hindi na ba? Ayan. Hindi kasi maganda sana kung may tag-iisa kayo. Truly. Hindi na lang tayo competency check. Huwag na lang sasabihin. Yeah. Perfect natin yung Kaya mo rin kasi competency check, agad yung matatapos. Ang pagkukuha nyo lang Sir, perfect. Ibang competency check na lang ipapagawa ko sa inyo. Okay lang. Mas madali lang yun. Okay, nagkakaintindihan. Yes. Nahit nyo yung inoculating loop. Yes, nahit nyo yung inoculating loop kanina. Pwede nyo na ba siyang gamitin afterwards? Yes. Pwede mo nang gamitin kasi nahit na siya eh. Pero pag matagal na siyang nakastay dyan, na hindi na mainit, saka mo lang siya i-hit ulit. Ang ginagawa namin sa lab, kung marami kayong gagamitin na inoculating loop, isahan nyo lang. Tapos i-stay nyo dyan siya. Tapos dapat within 5 minutes to 15 minutes, gagamitin mo na siya. Pag hindi mo na siya magamit, i-hit mo siya ulit. Yung nagkakaintindihan. Okay, next! Natapos na tayo sa liquid to liquid. Next, let's move forward with liquid to solid. This is your liquid culture, this is your solid culture. Solid culture kasi agar medium. Pag solid, syempre solid po. Hindi siya mag-flow. At balik ka rin mo. Okay? I will be teaching you how to open your Petri dishes using your one hand. Paano? Para ka nag-open ng makeup. Remember, pag nakastore ang Petri dish, nakabaliktad. Bakit? Para hindi mag-moist yung ating agar medium. Dito siya mag-moist. Napupunta dun sa baba. Hindi mapupunta dito. Okay? And then yung labels natin nandito kasi sa ilalim. Okay? Pag i-stack nyo siya, dapat naka-ilalim. At sir, parang malalaman kung nasan yung ilalim. Yung pinaka-ilalim siya yung pinakamalaki. Okay? Pag yung mas malaki nasa taas, saka mo lang siya pwedeng lagyan ng culture, ng bacteria. Kasi nandito na yung ating agar. Hindi pwedeng yung nasa baba, pag-open mo siya, tapos dito ka mag-culture. Ba ang makukulture mo dito? Plastic. Okay? Nagkakaintindihan. Ang pag-store, baliktad. Okay? Yung nasa taas is yung maliit, yung nasa baba yung malaki. Pag ipipik mo na siya, mag-culture ka na, baliktarin mo. Okay? Pag binaliktad mo, dapat yung agar medium nandun sa pinakailalim. Tapos, yung cover nandun sa taas. Okay? Pag storage lang siya, babaliktad. Nagkakaintindihan po. Yes. Okay, understood. So how do you open this? Like this one. Okay? Apa? Third part. Hinihinig ako kung hindi pa kumain ng lunch. Sir, pwede po bang naka-put sa table? Pwede naman kung nasa biosafety cabinet ka. Or kung na-sterilize mong maigi yung inyong surface. Pwede yun. Di ba yung nandun sa video, ginaganon-ganon niya? Dito niya, tapos open niya, tapos gaganon niya. Pwede yan. Pwede mong gamitin. Basta as long as your surface has been thoroughly decontaminated. And if you are using your biosafety cabinet, pwede siya gamitin. But, if hindi mo sure,
na na-decontaminate, use this, your one-hand technique. Okay, let's start. Ay, sorry po. Ang ulo. Pati wala pa naman kami. Okay. Pag naka-store, baliktad. Okay. Pag upunin, baliktad. Okay. Yung mas malaki yung nasa taas. Okay. And then 100. Okay. So, let's perform now your liquid to solid transfer of your medium. Your aseptic technique in the middle. Okay? So, let's start. Siyempre, inoculating loop, you heat it. Tagal na naman dito. Meron tayong Bunsen burner na for ano talaga, inoculating loop seminar. Kabilog siya. Yung parang ginamit nung nasa video. Bad trip pa yan pag ano, may exhaust fan. Gumaganon-ganon yan, nakakabulin mo. Buti nga ngayon wala. Buti ka mo, naka-aircon na kayo. Yung nakabukas yung electric fan yun, natapos kayo siya. Okay, and then, let it cool. Ano mo, malalaman kung cool na siya, syempre you wait 30 minutes to 30 seconds to 1 minute, I should say. Huwag mong itutulog dun sa katabi mo. Okay, or huwag mong itutulog sa sarili mo. Hindi yun yung tama. Okay, kaya mo nga siya pinerforman ng aseptic technique para mamatay yung bacteria. Pag nilagay mo sa skin mo, syempre makukontaminate siya na normal flora of your skin. When we say normal flora, the normal bacteria that are not pathogenic enough to cause infection that is present in your skin. Supposedly, this is cool enough. Anong ulit gagawin? Liquid to solid? Okay. Then let it cool. And then afterwards, if nag-cool na siya, anong gagawin? Lingaw. And then? And then? Nakikita nyo yan? Kaya natin hinit yung ating hanggang tip kasi most of the time yung culture natin nandito. Ganyan. Matatouch niya yung ating tip of your your succeeding parts of your inoculating. Yung manipis. Okay, and then afterwards, ulin. Next. And then close. Then pull, then patong mo kahit saan. Na test tube rack. Kasi wala tayong test tube rack na kasi, hindi yan kasha o. Oo. Wala kasing test tube rack. Okay, naintindihan. Para yung ginawa lang natin kanina, ang problema lang, ang pinagkaiba is liquid to solid. Anong gagawin natin? Sabi ko sa video, baliktarin mo, tapos open it, and then anong gagawin? Strict. Kung restrict mo. Okay, imagination. Okay? Pero pag sa ano yan, nasa very safety cabinet, yung tanggal yung tuturuan namin kayo paano mag-stick ng pattern natin. We have your pattern for us to perform your subculture. May ano yun, may use yun. Kung bakit apat na quadrants yung gagamitin natin. Or meron din tayong tinatawag na pull. Yung ganyan. Tapos, patas. Okay? Kakaintindihan? Then afterwards, pagtapos, paano i-store? Kapalik sa kanan. Saan mo i-store? Sa ref ba? Hindi. Sa incubator. Bakit sa incubator natin i-store? Para ma-preserve yung bacteria. Remember, your incubator is set at what temperature? 37 degrees Celsius. Alam nyo na yun, kasi nga you have your PMNS2.
Pag yung ating incubator is set at 37 degrees Celsius, anong indication? Ano ba ang 37 degrees Celsius? Body temp. Ano ba ang ginagawa natin sa culture medium? Bakit tayo nagpo-culture? In order for us to mimic the environment of your different bacteria to grow upon as if it is inside your body. Kaya nga meron tayo sa mga culture media natin your different nutrients that is needed by your bacteria. And different bacteria needs different nutrients. Kaya nga tayong meron tinatawag na different types of your culture media in order for us to isolate a specific type of bacteria per culture media. Nagkakaintindihan. Okay? Some bacteria will not grow on a certain media, but some will grow. Some will have a certain pattern of growth in a culture media, while some doesn't. Okay? Yun yung pwede natin gamitin in order for us to aid in the identification of your different bacteria. Yan ang purpose natin. Okay, kaya tayo nagpe-perform ng aseptic technique in order for us to isolate and identify the specific type of bacteria without risking the sample or the culture media or your different medium to contaminate. Okay, nagkakaintindihan. Okay, and then afterwards, anong gagawin na dito? Initin, then store. Okay, understood, that is your aseptic technique. Okay, review. When you will be transferring from a tube culture which contains now your liquid broth media to another liquid media, anong unang mong gagawin? Supposedly na-open na natin, nakita natin yung ibang liquid. What will you eat? Yung Tube with cup. Bakit? And then afterwards, open. And then? And then? And then? Then? Ano susunod? Hihit mo ba yung nakilig yung loop? No. Bakit? And then afterwards, get heat transfer, ring medium or your sterile medium. Tapos, hindi nga. Sir, pwede bang i-heat ito? Sir, bakit itong tube natin, hinit natin, pero yung culture media, hindi hinit? Ano mangyari dun sa plastic? Remember, you can only hit this once. Kailan? Pag magpe-prepare kayo ng culture media. Tama? Bakit natin i-hit to pag magpe-prepare kayo ng culture media? Saan ba ito nakastore? Pag bibilin mo? Ay, sa... Hindi. Saan siya nakastore? Nasa ano lang siya? Kung saan saan. Diba? Naka-plastic. Malay mo, yung plastic na yun, hindi naman na-decontaminate. So, in order for us to prevent the growth of bacteria, doon sa ipe-prepare yung culture medium, siyempre, ihigit. Okay, nagkakaintindihan. Ito yung nakahawak naman yung referee dish. Hawakan niya. Yan. Pasa-pasa. Try niyo ulit.